So this is the humerus. So we have here a part of the lower extremities. So we have here the placenta, this one. So placenta. Okay. So this is the this is the uterus. Okay. So this is the amniotic fluid. Okay. Okay, so let me you're wondering now. So let me ask you, whatever you know, whatever you know, I won't expect that you can immediately answer, because this was actually this is actually one of the most well-known, actually, the uterus, diba, the placenta, the fetus. But I tell you, doctors, this is one of the least understood. Huh? I don't know, they find it hard to know the parts of the placenta, how come the placenta was developed. Okay, so let me ask you about this. Whatever you know, Hailani, ha? What is the what is the component of the placenta? What are the what are the structures in the placenta that you know? Basically, the placenta is made up of two basic components. What are they? The Duncan and the Schultz component for Huh? the Duncan and the Schultz component. The what? The Duncan and the Schultz. What do you mean by that? The maternal and the Yes, the maternal and then the fetal. Yeah. Yes, the maternal and the fetal. What is the maternal component of the placenta? That the Duncan component. Dunkin' Donut? Dunkin' The Donut? Duncans. Tapos the Okay. Schultz yung fetal side. Oh, I'm jogging. I am jogging. So I'm swaying. That's not I'm swaying. I'm jogging kasi. Okay, so the maternal part, I tell you, is the decidua. The decidua. The decidua, and then the fetal part is the chorion. Okay, ha? The chorion. So, in particular, Ilyana, so I'll ask you first, what is the decidua? Decidua po, Doc, the layer of the uterus that can be The decidua is actually an endometrium of pregnancy. Yes, good. Yes, di ba? The decidua is actually the thickened endometrium of pregnancy. Huh? Okay? And it is composed of how many? It is composed how many sides of the decidua do you know? Sorry. Huh? Three, Doc. Decidua basalis, decidua capsularis, decidua paritalis. Diba? If the paritalis and then the decidua capsularis will fuse, later on it will become the decidua vera. Okay? Then for the chorion, the fetal part, how many parts of the chorion do you know? Parts. Diba? So that's it. That's what I tell you. So it's actually we have actually chorion, frondosum, and chorion laevae. So actually, this is actually an experience, and I myself, when I was still a student, I have been with like that, and then even with my professors, when after their topic, they tend to forget. They already tend to forget about it, because actually it's a bit hard. But I tell you, there's a technique now, because we are adapting kasi the RAM, di ba, the RAM, the regarding amazing memory. So it seems to be easier to approach. I tell you, so I teach you, I'll teach you. Okay, just imagine first that what is important first is at least the placenta. I'll make it a P, The placenta is actually made up of the placenta, ba, diba, where the placenta, I'll say this because not all of your classmates came from traditional paramedical profession. Pre-med ba? Not like you, the nurses, not that all of them were medtech, not all of you were biology, not all of you were psychiatry, some came from business administration. I tell you, diba? Some came from information technology, and they come to realize they want to become doctors afterwards. So we should be careful and a bit slow. Okay.
So we know that the placenta, di ba? The placenta, what you know, what you all know, even though even though you were not from traditional pre-med, if you came from information technology or from from business administration, from agriculture, you know that the placenta, yung there's no Indian man here, yung sinasabi yung inunlan yan at bata, yung inuna ng baby, alam niyo naman na diyan kumukuha ang baby ng oxygen, di ba? Diyan kumukuha ang baby ng oxygen kasi yung oxygen na nandiyan, nandyan sa mga blood vessels ng ating placenta, okay ha, ay nanggagaling naman yan sa nanay, di ba? Kasi kung titingnan niyo dito sa baba, I'll tell you, yan let's say this is the mother, this is the mother, and this is the pregnant side of the mother, uterus man yan na lumaki na may baby, so tingnan mo, yan may mga, so this is the mother side, this is the baby side here. So may mga blood vessel kasi na nagpupunta diyan mula dito sa side ng uterus. So yan, decidua man yan, decidua yung endometrium yan na lumaki na. So dito na kumapal dahil sa nag-pregnant man siya. So yan, tingnan mo, may mga blood vessel o tingnan mo, pupunta diyan. Tapos yung bata rin, sa blood vessels ng bata sa puso, di ba? O tingnan mo, may nagpupunta rin diyan. Kasi dapat itong mga narito ng mga spiral blood vessels, spiral arteries na tawag mula sa nanay, meron kasi oxygen yan. So magpupunta yan doon sa dito sa koryo, sa bilay ba? Bilay. Mga bilay, nang masasabing mga bilay, ay actually mga blood vessels yan, mula sa bata. Mula dito. I'll try to simplify only ha, I'll try to simplify first. Ayan kaya para mapupunta yun doon. Magpupunta doon ang oxygenated blood dahil may mga bilay nga. May mga bilay ito man, Kita mo? Kita mo Ilani? Ha? May mga bilay. Yes. Makinig ka Ilani kasi ikaw ang magtuturo kasi marami magtatanong sa iyo. Marami magtatanong sa iyo. So ito tingnan mo. Di ba? Okay, remember these doctors, Ava, okay ha? Ano ang mga blood vessels na nandiyan sa loob ng umbilicus? Ava Maria Purissima, di ba? Ava, si Virgin Mary ba? Ava. So, there are how many arteries sa umbilical arteries? Dalawa, Ava. Dalawang umbilical arteries dyan at isang vein. Ava. Tapos, don't forget, ang Ava, ang V ay yan ang nagkakari ng oxygenated blood papunta sa bata. Oxygenated blood, ha? Okay. Another exemption na naman, Iliani, di ba? Ang nalalaman nyo sa artery, nagkakari ng oxygenated blood, di ba? Ang usual, di ba? Pero ito na naman, may exemption na naman. Ang umbilical vein na nagkakari ng oxygenated blood papunta sa baby, di ba? Tulad din ng mga exemptions na pulmonary artery, di ba? Pulmonary artery, nagbibigay ng deoxygenated blood, di ba? Di ba? Pulmonary artery. Tapos ang portal vein naman, yes, may deoxygenated blood sa portal vein, pero nagkakari siya ng nutrients naman at the same time, di ba? May mga exemption sa mga sinasabing rules. So another exemption sa sinasabing magkakari ng oxygenated blood is supposed to be ang artery ay ang umbilical vein kasi vein siya. So kung hindi ka traditional medicine o hindi ka traditional medtech o traditional nursing o kaya BS Bio before, excuse me lang talagang magja-jogging talaga ako. So wag kayo wag mo yun yung kung seryosohin na nagja-jogging ako at the same time nag-lecture. So kung halimbawa, for example, Ilani, tanggalin ko yung video ko. Mawawala yung PowerPoint experience ko yan pag tinatanggal ko yung video ko. Okay, so doctors, tandaan ha, ang umbilical arteries na dalawa na yan sa Ava, magkakarya ng deoxygenated blood kasi pag nagamit na ng baby, yung oxygen na ibinigay sa kanya, lalabas yan dito sa umbilical arteries, pabalik dito sa placenta para makalanghap na naman ng oxygen. Okay ha? So, ang umbilical vein, yan ang nagkakari ng oxygenated blood. So, ganito.
Therefore, mahalaga nyo, therefore, Ilani, I am talking to Doctors Medwan, I am talking to Ilani in behalf of all of you. Ha? So, kung meron kayong mga follow-up questions muna, pag gusto nyong makarify yung mga some sort of a basic, please toxify. Alaga toxify. Please toxify Ilani. Ha? Toxify Ilani. Kumatok kayo sa puso niya, i-PM nyo siya, ha? I-Google search nyo siya, o kaya i-Facebook, o kaya i-free Zoom ng 30 minutes. Ha? Okay, so Ilani, makinig ng maayos. Ha? Makinig ng maayos kasi dapat niyong matutunan ito. Ha? Dapat niyong matutunan ito. Ha? Okay, so therefore, hindi biro pala Ilani ang pag-aral ng kasinta. Ha? So dapat isa puso ito. Isa puso ito. Okay. So, sige, dito na tayo. Okay. Bago tayo magpunta sa placenta, dapat maunawaan natin muna ang decidua. So, remember doctors, di ba? Sabi natin ito yung uterus ng uterus ninyo. The uterus ay sagittal cut tayo. Nag-sagittal cut ako ngayon ha. Mag-sagittal cut tayo. So, this is the... Ang uterus ay ganito. Ang cervix ba is a part of the uterus ha? Tandaan nyo yan. It is a part of the uterus. So ang tawag dyan is uterine cervix. So ang nalalaman mo sa placenta, sa uterus ay dito, Doc, di ba? Doc, Doc, this is the fundus po, ng fundus ng uterus. Ito po, fundus. Tapos ito po yung body, ito yung cervix. Di ba? Tapos ang cervix, after the cervix, magiging vagina na ito dito. Ng nanay, vagina, di ba? So, ang alam ko, Dok, meron yang endometrial cavity. Ayan, oh, diyan, di ba sa gitna? Diyan. Oh, ha, di ba? Tapos, yan. Okay. What are so far the layers that you know of the uterus? Dok, ito po, endometrium. Endometrium, Dok? Endometrium. Inner. Yes. Okay, inner. Ito yung kanal ng endometrial cavity. Ito yung endometrial cavity. So, I have here the anterior side po, doctor. Then I have here the posterior side po of the endometrial mucosa. Yeah, oh yes, that's endometrial mucosa. Yan. Okay. Tapos po, ito po ay muscular layer. Okay, ito naman po ay serosal layer. So, I have 3 layers here. The mucosa po. Ito. Anterior portion ng mucosa, posterior portion. Ito yung endometrial cavity dito. Ito po yung muscle layer po, muscular. At ito po naman po, Dok, yung serosal. Diba? Okay, good. Tapos, ito ay magiging cervix dito, ha? Cervix. So, this is the cervix. And remember, don't forget, the cervix is actually a part of the uterus. Ha? So, others call it uterine cervix. Uterine, cervical portion of the uterus. Tapos ito, of course, vagina na ito. So, di ba normally, Eliane, normally kayo, mga babae, ay nagkakaroon kayo ng, there are 4 phases of your menstrual period, di ba? Meron kang, of the menstrual period nyo, you have a menstrual phase, di ba? Yung nagdudugo mismo kayo, di ba? Nang nagdudugo because of the shedding off. Tapos meron kayong di ba, proliferative phase, tapos meron kayong secretory phase. Ha? Pag sinabing, yung halimbawa yung panahon ni Dr. Ilani na kayo ay nag-bleeding, di ba, naglalagay kayo ng napkin, di ba, menstrual phase yon, di ba? Mga around first day or up to the 4th day of your menstrual period, di ba? Then, from about 5 days until mga around 7th day, from around 4th day until around day 14, from day 4 until about day 14, di ba? Nagkakaroon na ng nagtithicken na uli ang inyong endometrium. Nagtithicken na uli endometrium, nagtithicken kasi nagkakaroon na kayo ng proliferation uli ng mga glands dyan.
That's why we call it proliferative phase. Then, 14th day, di ba expected yan na parang magre-release ang ovary nyo ng egg, di ba? Para, syempre, para mag-reproduce, di ba? So, then from the 14th day until the 28th day, lalo mag-thicken itong endometrium mo. Lalo mag-thicken because baka kung halimbawa buntis ka, halimbawa nagbuntis ka, kami na-release mo na egg, di ba? Ay diyan naman kasi ang baby, i-implant naman kasi ang baby diyan. So parang piniprepare niya supposed to be ang baby na mapupunta diyan. Kasi magpupunta man yan ang baby diyan, dito sa gilid, okay? Sa endometrium kasi, di ba? Okay, wala kasi dilakat kasi ano. So, dito kalimutan, di ba? Halimbawa, Ilani ha, imagine yourself, Mrs. ka na ngayon. Mrs. ka na ba, Ilani? Or dalaga pa? Dalaga. Okay, imagine lang sa movie na ito ay may asawa ka na. So, ganito, so okay, di ba doktora, ito yung sabihin natin ito yung fallopian tube mo. Ito yung fallopian tube. Okay. Di ba? Ito yung dito yung ano mo, ito yung ovaries mo, di ba? So, halimbawa, doon sa follicle sa loob ng yung ovaries, di ba, mga follicles diyan, hinog na, halimbawa na hinog na mayroon diyang itlog diyan sa follicle na-release. Halimbawa sa D14, na-release. Merong itlog kasi diyan, okay, na-release. So, pupunta man yan dito sa, di ba, mayroon tayong mga fimbriated end. Nalala mo, Dr. Elani, may fimbria. Di ba may fimbriated end ang fallopian tube. So pupunta yan diyan doon tapos papasok yan dito. What are the parts of the fallopian tube that you know, doktora? Dok, meron po tayo dong fimbriated end. Then meron po tayo dito itong ampulla po, dok. Ampulla. Ampulla po, ampulla. Yes. That dilated portion there. Then meron po tayo doon po, dok, isthmus. Yung narrowest portion po ng fallopian tube, isthmus. Tapos dito naman okay, di ba uterus ito. Pagpasok niyan diyan para magpapapupunta diyan na part ng ng fallopian tube papunta dito. Okay? I really would like to jog. So mind you, ganito ka rin gawin ko. I don't ganito na lang, doctor, dali lang ha, para makajag ako at hindi kayo masyadong ma-disrupted. Sandali lang. Hindi kayo masyadong ma-disrupted sa aking pag-jog kasi hindi rin ako doctors mapakali masyado kung hindi ako mag-jog. Okay, sandali lang ha. Dali lang.
Ayan. Hello? Narinig niyo ako? Yes po, Doc. Ilani? Hello? Hello, Doc. Dinig na dinig? Ilani? Yes po, Doc. Hello? Yes po, Doc. Hello. Okay, hello. So, dito na tayo ha. Okay. So, gaya ng sinabi ko, yung help. Interruptions pen. Gaya ng sinabi ko, ito yung fallopian, ito yung ovaries, at dyan yung mga follicles, tapos, halimbawa, pumutok ng isang follicle, na-release na yung egg. So, pupunta yan sa fimbriated end ng ng fallopian tube, tapos fallopian tube. Kung halimbawa, example, ito ay naka-cross section naman ako ngayon. So, ito yung uterus mo. So, halimbawa dito yung endometrial cavity na yan. Ito na ang cervix na ito. Kaya naka-cross section man ako dyan. So, ito yung interstitial portion. So, widest is the ampulla, narrowest portion is the isthmus. Tapos, ito naman yung interstitial portion. Punta dyan. So, therefore, itong kung baga sa ito ay magtitiken. So, pag secretory phase, halimbawa, nagbuntis, halimbawa, Dr. Elani, nagkataon na yung na-release na egg mo nung 14th day, di ba? So, 14th day, day 14, ay na-release na egg. Of course, may magmimit dyan na sperm. May magmimit na sperm, di ba? Sperm. So, ang sperm at saka the egg cell, of course, will go to where is the usual site ng fertilization, Doktora? The ampulla po, Doc. Ng egg at saka ng sperm, Doktora? The ampulla po, Doc. Ampulla. Region. Hindi ko na kaya pasok pala. Ti mo busis. Hello, Doc. Lumit man ang boses mo, Ilani. Hello, Ilani? Hello. Lumit man ang boses mo. Hello, Ilani? Hello? Hello? Doc. Ilani? Hello, Doc. Can you hear me, Doc? There's something wrong. Sadali lang, I'll just get na lang my other phone. Okay po, Doc. Sige lang. Sige lang.
Hello, Ilani, Doktora. Hello. Hello po, Doc. Hello, Doc Ilani. Hello, Doc. Sige na. Hello. Hello. Klarado na yung boses ko. Yes po, Doc. Oh, uy, ano ba ini? There's something wrong. Hello? Hello po, Doc. Hello? Hello. Hello po, Doc. Can you hear me? Can you Yes. please open up your thumb if you can hear me? Can you hear me? Yes, Doc. I can hear you. Yes. But I cannot hear you. I cannot hear you. You cannot I hear cannot me, hear Doc. Ah, sandali. Hello? Ilani? Will you please speak? Hello po, Doc. Your Ah, yeah. your volume is already Yeah, I can hear. small, Doc. I can't Yes, hear I can you. hear you na. Yes, ikaw po, Doc. My Nagbuti po volume na is yung small. volume. Okay. Just wait, ha? Hello? Hello, Doc. Imo volume po ang wait, nagbuti po yung volume. Hello? Hello, Doc. Hello? Okay na, Doc. Maray na lugod. Hello, Doc. Ine. Yes, Doc. I Hello, can hear you na po. Hello. You can hear well me na? You can hear me well na? Yeah, yes, This yes, one. Doc. Okay na. Okay, so sige. Tuloy tayo, tuloy. Yan, oh. Sige. So, Hello, Doc. yan. Maray Your, na yap. im- Hello. Ito. okay, Doc. Hello. Okay na? Okay na? Opo, Okay Doc. na? I can hear you. Okay, sige. So halimbawa, doktora ito ganito. Halimbawa, doktora, na ano ka na ano tayo na. Halimbawa, ang egg cell mo ay nagkaroon ng na-meet na nag-fertilize with the father's sperm cell. Okay. Mapupunta dito sila mag-fertilize sa ampulla. Ampulla is the site of the is the site actually of the fertilization. Ha? Dito yan, Dok. Ha? Di ba, ang kadalasan kasi naiisip ng tao, ang fertilization dito mangyayari sa loob ng endometrial cavity. Hindi, ha? Dito yan. Kasi pag halimbawa, klarado ang boses, Ilani, klarado. Your volume is quite small. Ano ba ito? Sandali, ha?
Hello, Ilani. Hello. Klarado ng boses ko? Yes po, Doc. Okay, very good. Okay, so sige, tuloy. Okay, so sige, tuloy tayo. Go back. Take two. Oh, take 10 na pala, take 10. Okay. Okay ha, so tandaan, ang fertilization ay nangyayari dito sa ampulla. Ha? Ng fallopian tube. Kasi syempre, halimbawa, during sex kasi, yung sperm cell, di ba, ipupunta man dyan sa vagina, di ba? Then pupunta yan dito, and then they will travel there and the fallopian tube. At saka yung egg cell naman dito nang kagaling. Diba? Pupunta dyan sa fibrated end, kaya na-release man, then pupunta dyan sa ampulla. Okay ha? So dyan i-fertilize yun. Pag na-fertilize yun, magta-travel yun dito. Tapos, pupunta na dito sa loob ng endometrial cavity para later on mag-implant dito sa decidua ba. Kasi kung buntis, halimbawa for example, nagbuntis ka na nag-fertilization diyan, the secretory endometrium, di ba? The secretory phase of the endometrium, kasi di ba sabi natin mayroong menstrual phase, yung nagdudugo ka, then yung proliferative phase ay tumutubo yung endometrium diyan, of course. And pag secretory phase, mayroon ng mga secretions yung yung mga mas lalo nag-thicken yung endometrium mo diyan with the secretions, of course, kasi nga gipe-prepare nga para sa pregnancy. Okay? Now, kung mayroon na mag-implant diyan, pag nag-implant, halimbawa, nagbuntis ka talaga, may nag-implant man diyan sa secretory phase, nag-implant na ng baby diyan, yun, ang tawag diyan ay decidua. Ha? Decidua of pregnancy. Okay, ha? So, yan ang isang magiging part mo ng placenta, decidua. Ha? In particular, of all the four parts of the decidua that you know, di ba? Meron tayong decidua basalis, meron tayong decidua parietalis, meron tayong decidua capsularis, meron tayong decidua vera pag nag-fuse yung parietalis at saka capsularis, vera yan. So ano sa tingin mo ang portion ng decidua na part ng placenta of all those that I mentioned? Ano? Decidua basalis, Doc. Very good. Very good. Basal, kumbaga, ito yon na, di placenta ito, yung decidua. So basal, para bang baseline, decidua basalis, baseline basalis. Okay. Ano naman ang tawag mo sa chorion na part ng placenta? Chorion laevae, chorion frondosum. Chorion frondosum po. Correct. Kasi actually ang chorion frondosum ito yun dito. Narito ito yun. Portion ha, dito yun. Chorion. Kung baga sa para di malimutan, chorion it fronts the baby. Ito yung baby, di ba? So it fronts the baby. Chorion frondosum. Okay ha? Okay, so good. Okay, at that point ha. Sige. Doktora, okay. If you remember, when the sperm cell, when your egg cell and then your sperm cell will unite, what will it become? When your sperm cell, when your egg cell and sperm cell will unite, when we're fertilized, what will it become? Okay. The embryo. What? Okay. It will become the zygote. Yeah. Zygote. Okay. I say zygote because it's like, di ba, zygote, Z-Y-G-O-T-E, di ba? Ilani? Yes. Zygote. Make it zygote. Zygote because 1 plus 1, the egg plus the sperm becomes 2. Di ba? Dalawa man sila, 2 becomes 1. Di ba? So, okay. Zygote. Okay. So, when the sperm and the egg
unites, it becomes the zygote. Zygote 2. Now, when the zygote, you know what? It will become, kasi the baby later on, when the zygote 2 becomes many, it will become, actually, after that, kasi it will turn into many cells. It will turn into many cells. Many cells later on. They will become, the cells will become many from the zygote. What do you call this one? What do you call this stage? After the zygote, Doc, Yes. the blastocyst. Diri pa. Diri Okay. pa. Parang alam ko na what? More cells. The Moriola. Moriola. Yes, okay. Moriola. Okay. Okay. Like, it's like the 2 cells, di ba, zygote 2, di ba, fertilized egg and sperm will become the zygote 2, di ba? Then they will grow into more cells to become moriola, right? Okay. Later on, what will it become, Doctora? What will it become? What affected the blastocyst? Yes, kasi when they become, okay, it's just like nagaram lang ako this is just a movie para ma-facilitate yung memory. When more cells develop, the tendency for the more cells will be to blast it off. Pwede siyang pumutok ba? Pwede siyang pumutok. So, anong mangyayari pag pumutok yung maraming cells? Blast. Blast, di ba? Blast to cyst, Kung pumutok, di ba? Blast, di ba? Okay. Blastocyst. Blastocyst, After the blastocyst, what will it become? Okay. After the blastocyst, what will it become? Okay. Actually, it will start to become now the happy birthday. Di ba? Happy birthday to you. Di ba nagba-blast ka? Blast birthday. Blast. Di ba? Birthday blast. Okay. You are celebrating. You want to make many blast. Like balloons. You want to have many blasts because it will now become your embryo. Okay, embryo. Di ba? You celebrate. Di ba? You tend to celebrate because you have already an embryo in your womb. Di ba? Ang tatay, ang saya-saya ng tatay ay, uy, buntis na si Mrs. Okay. So, okay, embryo. Then, okay na. So, therefore, kailangan na tayo nito, Doktora, ng placenta later on kasi dapat mabuhay itong embryo. Okay? Okay, Okay, so, Doktora, ganito yon. Kasi ito na, magiging ganyan na yan. Okay, don't forget, sperm plus egg will become 2. Is 2. 2 naman talaga sila. Di ba? 2 in 1, zygote 2. Then, 2 or more cells, they will become 2 or more cells, moriola. Then, they will putok, the moriola, the more blast. Then, it will become the embryo. Now, ito na. Lagyan natin itong blastocyst, di ba? Blastocyst. Okay, cyst, di ba? Blastocyst. T. Okay. Okay. T. Blastocyst. Saang city ka ngayon, Eliana? Anong city ka? What city are you in? Tacloban City. Di ba Tacloban City? Yes. Okay. Huwag mo namang sabihin nasa Davao ka ngayon, Nasa narito ka sa Tacloban City. I mean to say, dapat sinabi ko, anong city ito na nandiyan ng RTR? Tacloban City, di ba? Yes. Alam mo ba na ang trophoblast okay ang trophoblast ay magiging chorion yan. Chorion. Tacloban City, chorion. Tandaan mo, di ba naalala mo may chorion frondosum, may chorion laevae? So, therefore, Doctor, itong chorion pala mula sa trophoblast ay part pala ng placenta yan. Yes.
Yes, yes. Tapos, yung isang importante portion ng placenta ay yung decidua basalis. Ha? Okay, decidua basalis. Mula sa mother. Kaya decidua man. So therefore, Dok, saan naman ang gagaling itong chorion na ito? Okay, chorion. Remember, Doktora, naalala mo yung chorion, di ba? Sinasabi mo noon, chorionic villi. Naalala mo yun? Chorionic villi. Yes. Ito yon. Ito ba yung this one, ito yung doctors. So Ilani, tingnan mo. Dok, ito Dok, ito yung mga chorionic villi, Dok. Ito Dok, ito sila, Dok, ito. Mga villi, parang if you remember, para siyang villi ng intestine, 'di ba? Yung mga parang, 'di ba? If you remember, parang gumaganon, 'di ba, Doktora? Parang villi din, 'di ba? Tapos baka may microvilli pa nga ni sa kung sa intestine naman may microvilli pa nga ni diyan. Parang ganito rin, oh. Tuman. Ito yun sila. Tapos may mga capillaries sa loob, oh. Para bang doktor, parang it reminds me, para rin silang parang ano ba yung kung baga sa intestine, para silang lacteals, 'di ba? Yes. 'Di ba, Iliani, para silang lacteals. 'Di ba, may mga lacteals tapos may mga, 'di ba yung lacteals, meron pa kayong mga capillaries, 'di ba, dito sa para ganoon sila. Kasi itong mga itong mga blood vessel na itong mga capillaries, galing yan doon sa dito, 'di ba kailangang lumanghap ng oxygen ito papunta sa baby, ilalagay diyan. Tapos, ito yun. Ito yun silang branching, ha? Okay. Tapos, saan man makakakuha ito ng oxygen itong mga capillaries na yan para mapunta doon? Natural, galing dito sa spiral arteries mula sa nanay. Kaya, doctors, ang placenta, meron siyang chorion part. Ito man, ha? Chorion. Kaya chorionic villi. Ha? Dr. Elani, ha? Nakakakuha ka. Tapos meron siyang decidua component. Ito na yun, doktora. Decidua basalis component. Kasi nga, ito yun. Galing sa endometrium, sa decidualized endometrium. Kaya nga, ang purpose ng decidualization of pregnancy ay para ma-prepare itong bata na ito. Kaya kailangan niya ng nutrition. Ha? Okay. So, chorion, Doc, ha? Chorion. Ini man, chorion. So, Tacloban City, pag nakaalala mo, doktor, ang blastocyst, trophoblast. Ito, trophoblast muna, tapos chorion, ha? Tacloban City. Ano naman, Dok, itong trophoblast na ito? Ito yon, ha? Ang trophoblast is composed of the di ba? Trophoblast at saka syncytio. Syncytio ba? Syncytio trophoblast. Syncytio. So may C, may S. Syncytio trophoblast. Okay. Cytotrophoblast at saka, di man doktora, blastocyst. Ang trophoblast na yan, Doc, is composed of the cytoblastocyst and then the syncytiotrophoblast. Okay. Alam mo, ang syncytiotrophoblast actually, ayan talaga actually ang naglaline nitong mga chorionic villi. Yan man, oh. Okay. Saan man nanggagaling ang syncytiotrophoblast? Actually, galing po yan sila sa cytotrophoblast. Ang cytotrophoblast para silang precursor nitong syncytio. Ha? Oho, ha? So ito mga syncytio, actually ito yun ang naglaline din eh. Ito man dito sa chorion, ha? Okay, so therefore, ang cytotrophoblast, magiging trophoblast. Ito, kumbaga, kung trophoblast, alahanin mo, ito na yun. Okay. Tapos, ang trophoblast na yan ay magiging chorion. Okay, ha? So, therefore, doktora, pag nag-memorize kayo nito, sperm plus egg, zygote. Kay sperm and egg, 2. Zygote. Tapos, ang 2 or more cells, because they will develop into 2 or more, moriola. Tapos,
puputok itong maraming cells, puputok, magiging blastocyst. Pag blastocyst, wow, Doc, alam ko na, cytotrophoblast, syncytiotrophoblas, magiging trophoblast po yan. Ang trophoblast po, Doc, magiging chorion. So, therefore, remember, you can always remember this. Ha? So, kakuha ka na, Doc. Therefore, chorion frondosome, in particular, this one, that fronts the baby, chorion frondosome that fronts the baby, is one part of the placenta. Okay? Another part of the placenta, Doc, is the decidua basalis, baseline. Kasi ito naman ang base dito, di ba? Okay. So that's why, it explains why may mga blood vessels dyan, spiral arteries from the mother, kasi kailangan natin ng oxygen. So therefore, wala pa kasi, ang baby kasi, pag nasa loob pa, wala pa kasi silang, hindi pa kasi nakadevelop ang lungs, di ba? Meron ng lungs, pero collapse pa ang lungs, di ba? Dahil siyempre, wala pa siyang, anong tawag nyo doon, Hilani? Wala pa kasi siyang surfactant. Correct. Sandali, pa-plug ko lang ha, baka wala na ako ng battery. Hello, Doc Eliani. Hello. Okay. Hello po, Doc. Pag sinabi kong Doc Eliani, med-1 yon. Ikaw yung nag-represent ng med-1, ha? Baka sabihin dyan, si Doc Ridon niya po, may favoritism, palagi ng Eliani. Hindi. Pag sinabi kong Eliani, med-1 yon. Ha? Nag-represent ka ng med-1. Okay, ha? Sige. Okay. So, blastocyst ha, Doc Ilani. Okay? Okay. Wala pa kasi tayong lungs ang nasa loob ng baby sa ating intrauterine. May lungs pero collapse pa kasi wala pa tayong surfactant. So, therefore, ang meron lang talaga makakaroon ng oxygen na pag-asa ay dito sa placenta. Okay ha? So, dito na tayo, doctors. Yan. Ito na yon. Development of the placenta. So, actually, in-explain natin kanina. So, paano nangyayari? Pag development of placenta, Doc, ang tandaan mo na dyan, blastocyst muna. Blastocyst kay ang placenta ay magiging from the cytoplasm, trophoblast, then blastocyst, then trophoblast. The trophoblast will become actually the chorion. Okay? And then, the chorion plus the decidua basalis from the mother, which contains the spiral arteries, will become the placenta. So ito more or ito lang. Naiintindihan nyo na ito, Doc. Little by little nangyayari ito. Yan hanggang sa maging ganito na siya. Okay? Ganito. Hanggang sa mga ganito. So, Doc, ito therefore is the decidua basalis, right? Yes. Okay. Dito naman, yung sa fetal side ng placenta, mag-develop siya ng chorion. Ito man, chorion. Chorionic cavity. Ito yung chorion dito. Later on, lalaki rin kasi ang bata later on, doctors. Ito, So, decidua basalis. So, ito man ang chorion, Chorion man ini, doctors, So, ito therefore becomes this portion here becomes your chorion frondosome. It fronts the baby, chorion frondosome. While this one, doctors, represent your chorion levae. That one that is a bit away from the baby, chorion levae. Chorion levae ito.
So the one that is really part of the placenta, that becomes the placenta, is your chorion frondosum. This one. And the decidua basalis. This one. So, kaya pala Dok, parang dahil chorion, di ba ang chorion, chorionic villi, naalala mo, chorionic villi. Kaya pala Dok, may mga ganito. Oh yes, kasi doctor, sabi ko sa inyo, ang chorion, diyan lalanghap kasi yan ng oxygen galing dito sa spiral arteries ng nanay. Okay, para ihatid dito, para ilagay sa umbilical vein. Okay? Tapos ano naman itong mga umbilical arteries? Syempre pag ginamit na yung oxygen ng baby, pagiging deoxygenated naman yan, ibabalik yan via the umbilical veins, umbilical arteries, itong AVA, di ba dalawa? O para makalanghap muli ng oxygen. Ilalabas yun para makalanghap muli siya ng yung deoxygenated blood, ilalabas dito. Tapos kukuha na naman ng oxygen ang umbilical arteries para malagay ulit doon. Okay. So, ito na. Ang tanong ko kanina, Doktora, ilan ang nalalaman mong parts ng chorion? Ito, Doc, chorion frondosum. Ito po yun, Doc, chorion frondosum. At saka, chorion levae. Chorion levae. So, ang chorion frondosum is the one that is a part of the placenta, really. The chorion frondosum. It fronts the baby. Chorion frondosum. Tapos, yung isa naman na chorion ay yung chorion levae. Ito yon, Doktor. Chorion levae. So, chorion, portion yun ng fetus. Tapos, yung isa naman ay decidua. Sabi ko, ilan ang portion ng laman mong decidua? Doc, decidua basalis po. Ito man, the one. Basal portion. Ano pa, Doktora? Decidua capsularis po. Di man? One that surrounds the chorion levae. Chorion levae man ito. Ito man. Kaya capsule, parang kinakapsulite yung baby. Ito man, Decidua capsularis. At saka, ano pa? Alam ko, Doc, Decidua parietalis. Di man? Decidua parietalis. Yan, Tapos, tingnan nyo, Ilani and Med1, lalaki pa ang baby, lalaki pa yan, di ba lalaki yan? So, pag lumalaki ito, magpo-fuse ito with this one. Decidua parietalis and the decidua capsularis will fuse. Kasi lumalaki siya, di ba? Lalaki ito. Magpo-fuse yan. Pupunta yan dito. So, ang fusion ng decidua parietalis at saka decidua capsularis is now the decidua vera. Okay, Dr. Elani, kuha mo. Decidua vera. Okay. Very good. So, very good. So, therefore, itong tubig na ito, dito, ay yan ang maging amniotic fluid mo later on. Okay. Ito yung amniotic fluid na kita mo. So, yung uterus, therefore, has also the cervix as its portion. Sa uterine cervix. So, if I ask you, is the cervix a part of the uterus? Yes. So, ito na yung vagina mo. Okay. So, external os of the cervix, internal os of the cervix. Okay. Go. Okay, so ito na. What's your time there, Dr. Elane? What's your time? 8:51 na po din. 8:51? 51. Sige, no problem. Hanggang 9 lang tayo, no problem. Tatapos na rin to. Kasi dahan-dahan ko ito kasi para maintindihan nyo, Ngayon, may naintindihan ka na, Dr. Yes, may naintindihan ka na talaga. Okay, very good. So, Doktora, ganito yon, Ang challenge ko na sunod ay ganito. Di ba, Doktor, meron akong, naglagay ako sa ating questionnaire noon na, kasi sinama ko sa reviewer, what will happen to the, yes, yun, Ang ating challenge, okay.
Okay. So, okay. Di ba, umbilicus, di ba? Umbilicus ito. Sabihin natin, umbilicus ito. Ganito. Isi-shift ko ito. Isi-shift ko ito. Dali ha. Exit muna tayo. Stop share. Kasi meron dito tayong isa. Share screen. So, hindi ko na yan hindi ko yan madi-discuss na. Next meeting na lang. Ito muna tayo. Lipat muna natin. Dito na lang. Okay. Ito, doktora, di ba? Umbilicus. Pupunta na yan dun sa baby. Doktora, pag kinat off mo ito, doktora, anong mangyayari, doktora, sa ano? Ano ang mangyayari dyan sa mga, ano na yan, sa umbilical arteries? Anong mangyayari sa umbilical arteries at sa umbilical vein? Okay. Okay. Ito na, mag-aral tayo. Umbilical veins, doc, di ba yan ang nagkakaroon ng umbilical artery, di ba? O ng oxygenated blood, umbilical veins. Okay. Okay, ganito ang drama ko, ha, doktora? Ganito ang drama ko. Dr. Elani, sample lang ito, mo bilang ito, ha? Pag hindi ka nakasagot, Dr. Elani, lalatubon kita. Alam mo, lalatubon. Di ba, yung nanay o kaya tatay, pag nagpipinasawa yung bata, di ba? Hindi naman, dinidisiplina lang niya. Hindi ito battering child. Di ba, minsan kukuha si nanay natin at saka si tatay natin ng kunwari kukuha siya ng nung gihay nga yung gihay, alam mo yung part ng brumba, di ba? One stick ng yes. broom, kaya roller. Pag inulit mo pa yan, anak, makakatikim ka sa akin ng palo, ha, pero sa puwit lang. Kunwari. Now, gawin mong napakalupit ng tatay mo. Example lang, ha, mo bilang kumuha siya ng, di ba, ganito na lang. Di ba si Satanas, si Devil, di ba? Si Devil, di ba? Di ba, pag mayroon tayong religion class, o kaya, in-associate natin si Satanas na nilalatov ba? Kinilalatov nga niya yung bang kanyang pinapalo ng napakalupit na, let's say, sabihin natin, buntot ng pagi, buntot ng stingray, di ba? Pinapalo niya yung tao. Di ba, pinapalo niya yung tao dahil dapat susunod ang tao sa kanya. Demonyo kasi. Demonyo ang devil. So, pag hindi, say, Ilani, example lang, pag hindi ka na, Ilani, nakasagot nito, lalatubon ta ikaw, lalatubon. Eltov, latov. Okay. Okay, what will Okay, very good. Ligamentum teres, doktora. Eltov. Pag hindi ka nakasagot, Dr. Elani, lalatubon ta ikaw. O latov, okay, umbilical vein. Okay, now, doktora, ano man ang mangyayari, doktora, pag umbilical arteries? Sa dalawang umbilical arteries, okay? Okay, ano man, Dr. Elani? Ito na lang. Di ba, Dr. Elani, nung nurse ka pa, nursing student ka, mag-request nga tayo, di ba? Urinalysis sa patient. Di ba? Urine analysis, di ba? Di ba? Di ba, doktora? Urinalysis. Yes, pwede mo rin gawin ang urinalysis ng ganito. Urinalysis. Pwede naman.
urine analysis, urine analysis. Ha? Kuha mo. What will happen to your umbilical artery? It will become, Dr. De, umbilical ligament. Magic. Okay. Okay, ha? Relatable, Doc. Relatable po talaga. As if, Doc. Relatable talaga. Okay, so sige, no. Ganito. Okay, bago ko i-discuss yung last 3 minutes, ang fetal circulation, Doc, ano po ba, Doc, ang mangyayari, Doc, sa meron kasi tayong ductus venosus later on sa fetal circulation. Ano pong mangyayari sa ductus venosus, Doc? Okay. Si Satanas ay devil, di ba? Di ba, Dr. Elani? Si Satanas, devil siya. Ang gawin na lang natin, si Satanas ay babae. Babae si Satanas. Ha? Ang Satanas dito ay Satanas siya babae. Ang pangalan ng Satanas na yon ay si LV. LV ang pangalan niya. LV. Si Satanas siya ay LV. LV, devil. Ano mangyayari sa ductus venosus? Ligamentum venosum. Ano man ang mangyayari sa ductus arteriosus? Magiging ligamentum, dala-dala ng baby. Dala-dala ng baby. Ligamentum arteriosum siya. Ha? Para hindi ka maririto sa urinalysis kasi ang umbilical artery maging umbilical ligament. Umbilical ligament sounds like ligamentum arteriosum kasi. So, dala-dala. Ha? Doctor sa ligamentum arteriosum. Ganito yon. So, ganito yon, Doctor, sa ano mangyayari sa foramen ovale? Fofo. Fofo ng baby. Ang foramen ovale magiging fossa ovales. Okay, so ganito yon, Docs. In summary muna, ha, dito. Ganito yon. Before we end. In the meantime, I'll stop sharing muna kasi meron dito yon. Ito, ha, dito. Dito na lang, dito na lang. Para ano, isa na lang. Dito na lang, Doc, kasi nagkukulang tayo ng oras. Ganito yon, ha? I'll draw this one, doctors. I'll draw this one. So, placenta ito, doctors. Placenta, ha? Nakita nyo ilan ang drawing? Yes, Doc. Placenta yan, doctors. Tapos, dyan, siyempre, kukuha dyan yung umbilicus, di ba? Tapos, pupunta yan dito sa ating baby. Halimbawa, ito yung baby, doc. Ulo ng baby. Ito yung liig niya. Ito yung kanyang body. Ito yung kanyang legs. Okay, ha? Ito. I am my father's child. Okay, umbilicus. Yan. So, don't forget, doctor, placenta is composed of the decidua parita, decidua basalis, at saka decidua at saka chorion.
frondosum, Frondosum. right? Okay. Yes po, Doc. So, don't forget, dyan sa loob ng umbilicus, nandyan yung Ava Maria Purissima. Ava ba ha? Ano ang Ava? Dalawa pong umbilical arteries po, Dok, at saka pa isa pong umbilical vein. Itong umbilical vein po, nagkakari po yan ng oxygenated blood papunta dito. Ito naman ay nagkakari ng deoxygenated blood pabalik, kay lalabas man yan, kay gagamit naman dito. Di po, para pakalanghap muli ng, ibigay po yung deoxygenated, tapos lalanghap na ng umbilical vein. So ganito. So dito muna tayo sa umbilical vein, ha? Okay, yan. Okay. The umbilical vein, alam mo, sa fetal circulation, ganito yung doctors. Okay. Di ba? Okay. Sa umbilical vein, pupunta yan sa taas, di ba? Okay. At the level of the liver, doctors, ha? At the level of the liver ay particularly sa porta hepatis. Sa porta hepatis level ng liver. Di ba ang porta hepatis, di ba Dr. Elani, naalala mo? Nandyan, Doc, yung common bile duct. Nandyan po, Doc, yung portal vein. Nandyan po, Doc, yung branches po ng, ano yon? Hepatic artery. Yes. Hepatic arteries, ano? Hepatic artery, portal vein, at saka common bile duct, right? Yes, Yung porta Doc. hepatis. So therefore, Doc, at the level po ng porta hepatis, ito pong umbilical vein ay ganito. The bigger portion po ng magdi-divide kasi yan into two. Okay. Itong umbilical vein at the level po ng porta hepatis, a part of it, a bigger part of it, a bigger branch of it will go to the liver. Will go to the liver. It will connect with the portal vein. It will connect with the portal vein, ha? Okay. And then, natural, portal vein, syempre, pupunta man yan sa liver, di ba? Then, ano ang sasalud dyan ng mga blood vessels pagkatapos ng ating hepatic cells? Central vein, Doc. Di ba? Central vein. And then, central vein will become po the hepatic veins, right? Okay. Hepatic veins. And then the hepatic veins po will now connect with the, ano yun, Doc? Will connect with the inferior vena cava. Yes, inferior vena cava. Kasi dito po, Doc, yung puso po ito. Puso po ito dito, di ba? Puso po kasi ito dito, Doc. Puso. Right. Okay. So, inferior vena cava. Pupunta yan sa puso. Now, di ba oxygenated blood ba nito, doctors? Oxygenated blood ba nito pupunta doon? Okay. Okay. So, dito naman, so magiging inferior vena cava, right? Okay, inferior vena cava yan. Tapos, yung another smaller branch po nitong umbilical vein, kasi sabi ko sa iyo, mag-divide dito to yan. A smaller part of it will continue, will not go to the liver, will not go. 50% yung isang branch pupunta sa liver, magkukunay sa portal vein, pero yung 50%, other half, will not. It will bypass the liver at the level ng portal vein, at the level ng porta hepatis, at magiging magiging ductus venosus, magiging ductus venosus. Kuha mo, Doc Eliani, magiging ductus. And that ductus venosus will go to the inferior vena cava, doktora. Will go to the inferior vena cava. So therefore, doctors, lahat kayo tandaan, itong umbilical vein at the level of the porta hepatis will divide into two. A bigger portion of the branch will go to the liver and will go to the portal vein, hepatic veins, inferior vena cava. So magmimit dito, papunta sa inferior vena cava. Ang isang site naman, hindi pupunta sa portal vein, hindi, at the level of the porta hepatis, kundi magiging ductus venosus, at yung ductus venosus na yan ay magkukonect sa inferior vena cava. Therefore, may common na silang channel dito. Yung ito dito ng umbilical vein, marirealize pa rin pagdating dito sa inferior vena cava. Pupunta siya ng right atrium. Okay, pupunta siya ng right atrium. Pero ang kanyang channel ay hindi muna magpunta ng right ventricle dahil alam niya na kailangan muna ng PB, importante yung dito sa taas at saka yung upper extremities.
So, pupunta muna siya ng right atrium, tapos alam mo naman, normally doktora, meron tayong normal na hole sa ventricular septum ng ating atria. Ng atrial septum, 'di ba? 'Di ba? Ang heart ganito 'yon. 'Di ba? Atrium, ventricles. Interventricular septum, interatrial septum, right? Yes po, Doc. Okay. Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Normally, meron tayong hole dyan which you call as foramen ovale. Ha? Normally. Magko-close yan pag isinila ang bata. Ha? Magko-close yan. Okay. So, from here, doctors, from the right atrium, lulusot siya dyan sa fossa ovalis muna. Foramen ovale. Ha? Foramen ovale. Tapos, pupunta siya dyan, Doc, sa left atrium. From the left atrium, therefore, yung oxygenated blood, pupunta ng left ventricle. From the left ventricle, pupunta siya ng aorta. Aorta, Doc, ha? Aorta ba? Aorta. So, therefore, from the aorta, magbibigay ka ng branches papunta sa utak. Utak ba? Mga branches. At may branches din papunta dito sa upper extremities. Una siya muna dyan kasi kailangan ng ating utak ng oxygen ng baby. Okay. Tapos doctors, kinonsume na yung oxygen dito sa utak. Kinonsume niya yung oxygen dito sa utak, di ba? So, babalik siya as deoxygenated blood, doctors. Pupunta siya ng iyong, saan Dr. Elani? Superior vena cava. Superior vena cava. Kasi babalik na naman siya, papunta dito sa right atrium. Right atrium. So, paano ka makakalanghap na naman ng oxygen diyan? Siyempre, di ba doktora, continuous naman ang supply ng oxygenated blood dito sa ating umbilical vein, papunta doon sa right atrium, di ba? Continuous man yan. So therefore, yung parang walang oxygen dito dahil na-consume na, makakalanghap na naman ng oxygen yan. Ha, doktora, ha? Kasi magmimix man yan dito, galing dito. Ha? Okay. Now, dahil oxygenated na yan siya dyan, ang tendency niya ay magpunta siya sa right ventricle. Ha? Okay. Pero sabi nga natin, Doc, mahirap yan na magpunta ng pulmonary artery para makalanghap ng oxygen dito kasi ang ating lungs ay collapse pa. Di ba? Collapse pa. So anong ginawa ng Diyos? Anong gagawin ng Diyos? Doc, ang alam ko, Doc, parang mayroon tayong patent ba? Open na ductus arteriosus. Di ba? So, if this example, this is the right ventricle, right atrium, this is the right ventricle, ang tendency ng bumalik na from here, di ba, superior vena cava, pupunta dyan, ay pupunta nga dito siya sa right ventricle, pero huwag muna doon sa lungs kasi kuyupos pa yung lungs, collapse pa kasi. So, ang Diyos, mabait kasi ang Diyos. So, nagbigay siya ng sinatawag nating from the right ventricle, meron tayong tinatawag na connection ng supposed to be, di ba, right ventricle at saka pulmonary artery sana, di ba? Pulmonary artery. Yes. Ang pulmonary artery kasi, hindi ba katuloy-tuloy ang kanyang dugo dito sa lungs, sa right lang, kasi kuyupos pa, kasi collapse pa yan. So, ang Diyos nagbigay ng tinatawag nating blood vessel na the ductus arteriosus, which will connect to the aorta here. Aorta ba? May aorta man dito. Okay. So, normally, sa intrauterine, patent pa yan, open pa yan. Open pa dapat yan. Kasi pupunta yan dito ba? It will connect from the pulmonary artery going to your aorta here. Okay. So therefore, ang dugo, pupunta yan dito, doktora, dito. From here, going dun sa patent ductus arteriosus, pupunta dito sa aorta. Now, from the aorta, therefore, makakapagbigay na siya ng dugo sa lower extremity. Kasi nabigay mo naman dito kanina earlier. Ang concentration naman niya ay pagpunta na dito sa extremities. Ito yung doctors. Okay, ha? Dito. At saka sa ibang organs dito sa abdomen. Now, syempre, nagbigay ka ng oxygen dyan, i-consume naman yan ng katawan natin, di ba? So, deoxygenated na naman siya, doctors, di ba? Deoxygenated. So, this time, lalabas na yan. Lalabas na yan, ang mga blood vessel na ito, magpupunta doon sa, may mga blood vessels dito na yung mga deoxygenated blood, pupunta na yan, magkukonect yan sa umbilical arteries, doktora. Punta na dito sa umbilical arteries, tapos yun, pupunta na yan dito uli, papunta sa placenta para makalanghap na naman ng oxygen. Okay, doktora.
So, ganun lang yung cycle, doktora. So, therefore, ang tanong ko na ngayon, okay, ikaw na lang, Dr. Elani, kay he will teach this. So, ang tanong ko, doktora, what will happen pag kinat off ko ito? Pag isinilang na ang baby, pag kinat off mo na ito, okay? What will happen, doktora, to the umbilical vein? Magiging ano siya? Magiging remnant siya. Anong Ligamentum venosum. O lalatubon tayo ikaw, lalatubon di ka kanya makamaton. Ligamentum L2. teres, sorry. Okay, ayan lagi, latob. Huwag kalimutan ha. Lalatubon tayo ikaw, kung di ka makamaton ha. Lalatob, latob. L-tube ha. What will happen, doktora, to the umbilical arteries? It will become the median umbilical ligament. Yung umbilical ligament. Urinalysis. Okay, Doc, ha? Okay. What will happen, Doc, to the ductus venosus? What will happen to the ductus venosus, Doc? Ductus venosus dyan. Ligamentum venosum. Oo. Anong pangalan ng devil? Anong pangalan ni Satanas? LV. Si LV, ha? LV, devil. Okay. Okay. Dahil, doktora, nanganak ka na kasi, di ba? Nagdadala-dala ka ng baby, Dok, di ba? Nagdadala-dala ka ng baby, doktora, di ba? Dadala-dala ka. Ano mangyayari sa ductus arteriosus, doktora? Becomes the ligamentum arteriosum. Ligamentum? Ha? Arterioso. Yun nga, doktora, nagdadala-dala ka na ng baby ngayon. Ha? Relatable, Doc. Relatable. Okay. Ano mangyayari sa foramen ovale? Doc, ang bibi ko, Doc, na kapag nagtae, Doc, mayroong fofo. May fofo, Doc. May fofo. Fossa ovale. Fossa ovales. Correct. Ha? Fofo. Mahirap ba? Hindi naman, Doc. Di ba? Kasi nagraram ka kasi. Parbida, doktora, kung hindi tayo ng ganito, pastilan. Ginoo ko. Ang hirap, Dok. Mamamatay-matay na kami. Pag memorize ka, babalik, mawawala na naman ang memory. Ha? Pero ngayon, ay, salamat, Dok. 2 oras. Nakuha namin yung fetal circulation. Nakaintindi pa kami ng placenta. Nakita pa kami ng baby sa ultrasound. Ha? Alam mo, ang ginawa natin ito, kumbaya, ito exhausting, pero it pays. Ha? Yes, Doc. May natutunan ka, doktora? Yes po, Doc. Okay, sige. At saka ituro rin, practicein nyo, doktora, i-practicein nyo ha. So pag nag-free Zoom kayo, o kaya nagbe-message kayo, ikuhan nyo yan, flash nyo uli. Ha? Practicein nyo para nyo makabisado. Ha? Okay. Okay So po, hanggang Doc. dito na muna tayo. Salamat ha. Thank you, Doc. So, salamat din. Perfect ka ba sa quiz? Yes po, Doc. Very good. Thank you, Doc. Taas daw ng score nyo. Very good. Salamat. Welcome. Pero may bi-monthly pa kayo ha. May bi-monthly. Yes, Sabi ni Doc. doktora, may contribution din daw ako. Pero anyway, magdanda rin sa ating lecture. Ha? Tapos, kung sabihin ni doktora, magawa ka ng mga bagong question kasi mga nagpaka-perfect kasi. Pagka sabihin si doktora sa akin, gumawa ka ng bagong questions ulit kasi maka-perfect. So, gagawa ko, pero andyan pa rin. If you remember sa reviewer, meron pa tayo bayad doon sa reviewer. Marami pa bayad doon, hindi pa naglabasan doon sa ating mga ano. Ha? Yes, Doc. Tapos, kung gumawa na ako ng mga bago, baka, I just don't know ha, pero ay maglalabasan. Anong secretion ng parietal cell, intrinsic, kanyan, hydrochloric, anong release ng ng chief cell, anong sinisecrete ng mga ganon, yung mga basic things. Ha? Okay. Basta andun pa rin sa reviewer. Magkakaiba lang, pero andun, as long as you review it wholeheartedly, lalabas pa rin yun. I mean, makaka-answer ka pa rin. Ha? Okay. So, sige. Thank you sa lahat. Hello, Medwan. Thank you, Doc. Thank you po, Doc. Thank you po, Salamat Doc. rin sa inyo. Thank you po, Doc. Thank you, Doc. God bless. A blessed. Thank you. A Thank blessed you Sunday, po, anak. Doc. Thank you, Doc. Good luck. Congratulations to all of you Thank sa you po, quiz. Doc. Study well, and then good luck sa inyo bi-monthly.
You study well and God will do the rest. Ha? God will do the rest. Basta study well. Okay, thank you ha. A blessed Thank you, Doc. Sunday to all of you. Thank you, Thank you. Gio po, Doc. Bye-bye. Bye-bye.